Sa nakaraang kwento natin ay nagtaka sina Seon at ang ating bida dahil may dumating na kotse sa kanilang pinagpapahingahan. At sa pagpapatuloy, dumating ang isang sasakyan na kulay puti na pagmamay-ari naman ng kanilang principal. Bumaba naman agad ang principal habang ang gurong si Yang Ho naman ay tumatakbo patungo sa lokasyon ng principal. Nagbigay-pugay naman agad si Yang Ho sa kanya. Nang makita ng principal si Seon ay agad niya itong nilapitan at tinanong kung kaya ba ni Seon dalhin ang lahat ng gamit sa kanyang bag. Tugon naman ni Seon na oo at wala namang problema sa kanya. Tumawa naman agad ang principal pagkarinig niya ng sagot ni Seon at sinabi niya na gaya ng inaasahan sa alas ng second year ng kanilang eskwelahan. Tinanong niya naman si Jin Sung kung sino siya, at bigla namang nagbigay-pugay at nagpakilala si Jin Sung sa kanya at tinawag siyang principal ni Jin Sung. Nagalit naman ang principal sa kanya at tinanong niya kung hindi ba siya naturuan na ang itawag sa kanya ay battalion commander habang sila ay nagsasanay. Inulit naman ni Jin Sung ang pagtawag niya sa principal. Habang si Seon naman ay hindi natutuwa dahil halata niya ang diskriminasyon ng principal kay Jin Sung. At dito sinabi ng principal kay Jin Sung na parang hindi siya napapagod kumpara sa mga ibang estudyante. Magpapaliwanag pa sana si Jin Sung subalit bigla namang inutusan ng principal na buksan ang bag ni Jin Sung. Nagtaka naman ang ating bida dahil biglaan ito. Sabi ng principal na magsasagawa sila ng inspection at inutusan niya si Teacher Yang Ho na inspeksyonan ang mga dalang gamit ni Jin Sung. Habang iniinspeksyon ang gamit ni Jin Sung ay sa isip-isip naman ni Seon ay naghahanap lang ng butas ang principal para tanggalin si Jin Sung sa pagsasanay na ito at sa pagkakakilala niya kay Jin Sung ay hindi naman siya ang tipong mag-iiwan ng gamit basta-basta. Natapos ng inspeksyonan ng kanilang guro ang mga gamit ni Jin Sung subalit walang ni isang kulang at kumpleto ito. Pinakita naman agad ng kanilang guro sa principal ang patunay na kumpleto ang dalang gamit ni Jin Sung. Dismayado naman ang principal sa naging resulta ng inspection. At may naisip na naman ang principal at tinanong niya si Jin Sung na dahil nailabas na lahat ni Jin Sung ang kanyang gamit ay meron pa ba siyang tinatago sa loob ng kanyang bag. Masaya naman na ipinakita ni Jin Sung ang 4 na sunbag at sinabi niya na gagamitin niya ang mga ito habang sila ay nagpapahinga. Nagulat naman ang principal at tinanong niya si Jin Sung kung alam ba niya na kung ano ang ite-training nila. Masayang sagot naman ni Jin Sung na guerrilla combat training at stamina training. Habang tinitingnan lang ni Seon ang principal ay sa isip-isip niya na pinipilit niya pa rin na hanapan ng butas si Jin Sung. Magsasalita pa sana ang principal subalit hinarang siya ng gurong si Yang Ho at sinabi niya sa principal na kailangan na nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Hindi akalain ni Seon ang ginawa ng kanilang guro at nagtaka siya kung bakit niya yun ginawa. Wala namang magawa ang kanilang principal at sumakay na ito sa kanyang kotse at sinabi ng kanilang guro na mag-ingat ang principal sa kanyang pagmamaneho. Subalit nagtataka pa rin si Seon dahil sa ikinilos ng kanilang guro. Makalipas ang ilang oras ay naglalakad na ang mga estudyante at pinagmamasdan sila ni Sung-ho at Juya. At sinabi ni Sung-ho na darating na maya-maya ang mga estudyante sa kanilang lokasyon. Sinabi naman ni Juya na sa lahat ng second year ay si Seon lang ang pinakamalakas sa kanila. Tinanong naman niya si Sung-ho na kung susubukan ba niya ang lakas ni Seon. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na ang dapat bantayan sa lahat ng second year ay si Park Jin-sung. Kinonfirma naman ni Juya na kung ang tinutukoy ni Sung-ho ay ang taong may ideya na punyal. Dagdag pa niya na tinitingala ni Sung-ho si Jin-sung ngunit hindi sigurado dito si Juya. Sabi pa niya habang naaalala ang kanilang naging laban na kahit na meron siyang mabilis na galaw at malakas na stamina subalit ang kanyang ideya ay hindi naaangkop sa kanya. Tinanong niya si Sung-ho na kung talaga bang siya ang dapat bantayan. Tugon naman ni Sung-ho sa kanya na oo, at dito tinanong siya ni Juya na dahil ba nasa club niya si Jin Sung kaya niya ito tinitingala. Dagdag pa niya na para bang mas tinitingala pa niya si Jin Sung kaysa sa buo nilang squad. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na nararapat lang yun kay Jin Sung. Natigilan naman si Juya sa kanyang narinig at sa isip-isip niya ay hindi lang ni Sung-ho tinitingala si Jin Sung kumpara sa kanilang squad kundi mas mataas pa ang pananaw ni Sung-ho kay Jin Sung kumpara sa pinagsama ang lahat ng first platoon. Tiningnan ni Juya si Sung-ho at pinapaulit niya ang sinabi ni Sung-ho sa kanya. Tugon naman ni Sung-ho sa kanya na ang pagsusuri ni Juya sa kay Jin Sung ay base sa kanilang naging laban. Dagdag pa niya na hindi sinuri ni Juya si Jin Sung pagkatapos na ng kanilang naging laban.
Sagot naman ni Juya sa kanya na 2 buwan pa lang ang nakakalipas simula nung sumali si Jin Sung sa kanyang club at tinanong niya si Sung Ho na kung sapat na ba ang 2 buwan para husgahan si Jin Sung. Tugon naman ni Sung Ho sa kanya na tingnan mismo ni Juya ng kanyang 2 mata ang resulta ng 2 buwan kay Jin Sung. Idinideklara ni Sung Ho na ang pagsasanay na ito ay magiging solo stage ni Jin Sung. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa kanilang barracks. At dito nagtataka si Jin Sung dahil bago naman ang gusali na ito ngunit ginawa na naman nilang military style. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit sa kanya-kanya nilang mga lagayan ay tiningnan ni Jin Sung ang kanyang gagamitin na uniforme at nagtataka siya dahil 300 silang lahat at siya na naman ang pinakahuli sa lahat. Maya-maya pa ay nag-anunsyo na, ang lahat ng estudyante ay pumunta na agad sa PT Center. Nakilala naman ni Jin Sung ang boses na yun at sinabi niya na totoo pala ang chismis. Habang ang kanyang mga kasamahan sa barracks ay nawawala ng pag-asa, sabi ng isa na mapapahamak silang lahat sa guerrilla training. Sabi naman ng isa ay mga wala silang kwenta. Tinitigan lang sila ni Jin Sung at wala man lang siya naging reaksyon sa mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Nandito na silang lahat sa PT Center at binati naman sila ni An Sung Ho at nagpakilala siya na siya ang magiging instructor nila sa guerrilla training na ito. Sinabi niya na bago sila kumain ay meron muna siyang i-aanunsyo sa kanilang lahat. Ipinaliwanag niya na ang unang mga numero ay ang Room 1, at ang panghuli naman ay sila ang mga nasa Room 10, inayos nila ang mga estudyante batay sa kanilang mga numero. Dagdag pa ni Sung Ho na ang kanilang mga numero ay katumbas ng combat ability nila batay sa pagsusuri ng kanilang eskwelahan. Subalit ang training area na ito ay ganap na malaya sa kanilang mga numero, ibig sabihin ay hindi nakabase ang kanilang puntos sa kanilang mga numero. Ang guerrilla training na ito ay may magiging malaking ganap sa porsyento ng kanilang magiging final na grado. Nagtaka naman ang mga estudyante dahil isa-isa silang mamarkahan base sa kanilang performance sa pagsasanay na ito. Dagdag pa ni Sung Ho na ang kanilang ranggo sa eskwelahan ay baka mag-iba ng husto. Sabi naman ng isang estudyante na hindi pa niya narinig ang sinabi ni Sung Ho noon. Tiningnan naman ni Sung Ho ang kanyang orasan at sinabi niya sa mga estudyante na tapusin nila ang kanilang tanghalian at magpahinga sila hanggang 2:00. Dagdag pa niya na ang assistant instructor ay sasabihin sa kanila ang schedule pagkatapos. At bumalik na sila sa kani-kanilang mga barracks. Nagreklamo naman agad ang mga kasamahan ni Jin Sung dahil nagugutom na sila ngunit wala na silang magagawa dahil ang mga tira-tira na lang ang binigay sa kanila. May natirang kimchi at scorched na kanin ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito sa kanila. Nagtatalo pa ang mga kasamahan ni Jin Sung dahil sa gutom subalit biglang dumating si Jin Sung na may daladalang maraming pagkain. Namangha naman sila sa mga pagkaing dala ni Jin Sung at tinanong nila kung saan nila nakuha ang pagkain na kanyang dala. Tugon naman ni Jin Sung sa kanila na hindi niya ito ninakaw kung saan lang kaya sinabihan sila ni Jin Sung na huwag nang mag-alala at kumain muna sila. Dagdag pa niya na esekreto muna nila ito. At sa pagbabalik tanaw ng ating bida, pinuntahan niya si Sung Ho at sinabi niya na nagugutom siya, sinabihan naman siya ni Sung Ho na tawagin siyang instructor. Sumang-ayon naman si Jin Sung at tinawag niyang instructor si Sung Ho. At dito nabalitaan ni Sung Ho na ininspeksyon si Jin Sung sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Dagdag pa niya na simula pa lang yan ang pagsasanay kay Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na ibibigay niya ang kanyang buong lakas kahit kailan kapag may laman ang kanyang tiyan. Habang papasok si Sung Ho ay tinanong niya si Jin Sung kung gaano kadami ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jin Sung na sakto lang sa 15 katao. Nagulat naman at natigilan si Sung Ho dahil sa kanyang narinig. Nakuha naman agad ni Sung Ho ang ibig sabihin ni Jin Sung. Bigla niyang kinuha ang mga pagkain at nakita naman yun ng kanyang kasama at dahil sa gulat ay parang lalabas na ang kanyang mata. Sinabi niya kay Sung Ho na ang mga pagkain na yan ay bigay ng mga guro sa kanila. Tinitigan naman siya ng matalim ni Sung Ho at sabi niya na ang assistant instructors ay nakakakuha ng special na mga pagkain at tinanong niya pa ito kung nagugutom pa ba siya. Dahil sa tingin ni Sung Ho sa kanya ay wala naman siyang naging reklamo at sabi niya na kunin na lahat ni Sung Ho ang mga pagkain. Ibinigay naman ni Sung Ho ang pagkain kay Jin Sung, habang tinitingnan sila ng kasama ni Sung Ho ay naiiyak naman siya, at napabuntong hininga na lang siya at sinabi niya na lang na namimiss niya na si Juya. Balik sa eksena, natapos ng kumain ang mga kasama ni Jin Sung at sila ay busog na dahil sa mga pagkain dala ni Jin Sung para sa kanila.
Tinanong naman sila ni Jinsung kung nakakain ba silang lahat ng maayos. Buhay naman na tugon nilang lahat kay Jinsung na nagpapasalamat sila kay Jinsung at simula ngayon si Jinsung na ang hero nila. Sinabi ng isa kay Jinsung na siguradong magugutom na naman sila sa susunod subalit okay na ito kaysa sa wala. Dagdag pa ng isa na nasatisfied naman siya dahil busog na busog siya. Sabi naman ng isa na sisiguraduhin niyang babayaran niya ang kabutihang ginawa ni Jinsung sa kanila. Sinabi naman agad ni Jinsung sa kanila na kung intensyon nilang bayaran ang ginawa ni Jinsung sa kanila ay ipangako muna nila ang isang bagay kay Jinsung na hindi sila sisuko sa guerrilla training na ito at ibibigay nila ang lahat ng makakaya nila. Hindi naman maipinta ang pagkadismaya sa kanilang mukha, sabi ng isa na silang lahat ay nasa room 10, dagdag pa ng isa na sila ang 15 lalaking estudyante na pinakamahina sa buong second year kahit nasubukan man nila ang kanilang makakaya. Tugon naman ni Jinsung sa kanila na alam niya. Tinanong naman ng isa si Jinsung na kung alam niya na silang lahat ay merong basurang mga ideya. Tinanong sila ni Jinsung na kung mas malala pa kaysa sa kanyang ideya. Hindi naman sila makasagot sa tanong na yun ni Jinsung. At dito sinabi nila na nahalata nila nitong mga nakaraan lang ay biglang nag-iba si Jinsung dahil siya na ang nangunguna sa lahat ng pagsasanay nila nitong nakaraan lang. Sabi ng isa na gusto niya rin magbago katulad ni Jinsung. Nagtinginan silang lahat at napagdesisyunan nilang gawing leader si Park Jinsung. Tinanong ng isa kung meron bang tutol sa desisyon na ito, wala namang tumutol sa kanila. Masayang-masaya naman si Jinsung dahil napagpasyahan ng kanyang mga kasama na gagawin nila ang lahat at walang susuko sa pagsasanay na ito. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nagsisimula na sila sa kanilang pagsasanay para sa guerrilla training. Hirap na hirap ang ibang mga estudyante sa ginagawa nilang pagsasanay subalit si Jinsung at ang kanyang mga kasamahan ay merong determinasyon sa pagsasanay na ito. Makikita natin na parang wala lang sa ating bida ang pinapagawa sa kanila. Napansin naman ng mga miyembro ng squad ni Sungho si Jinsung dahil sa kanyang pinapakitang kahusayan sa pagsasanay. Nagtaka sila dahil parang ang dali lang ito sa kanya. Nakita naman ni Juya si Jinsung na parang tumatawa pa siya. Gaya nga ng inaasahan ni Sungho ay ipinagmamalaki niya ang kaibahan ng kanyang miyembro ng club sa ibang club. Tugon naman ni Juya na hindi lang si Jinsung ang ganun, pati na rin ang lahat ng kasamahan niya sa huling silid ay nag-iba rin. Hindi naman maintindihan ni Juya kung ano ang nangyayari sa mga pinakamahinang estudyante sa kanilang eskwelahan. Pagsapit ng dapit hapon ay dito na muna tinapos ang kanilang unang pagsasanay. Habang ang mga estudyante naman ay parang mamamatay na sa mga pinapagawang pagsasanay sa kanila. Sinabi ni Sungho na sasabihin nila ang schedule ng kanilang pagnunood ng apoy at siguraduhin lang nilang titignan nila ang nakapaskil sa pinboard. At dito tinawag niya ang trainee na 300 ang tinitukoy niya ay si Jinsung. Tumugon naman agad si Jinsung sa kanya. At dagdag pa ni Sungho na gaya nga ng sinabi niya kanina habang nagtatanghalian sila kasama na si Jinsung na lahat ng miyembro ng Room 10 ay bibigyan sila ng extra na puntos. Pagkarinig nilang lahat ay hindi naman maipaliwanag ang saya na kanilang nararamdaman at dahil sa galit ay naiiyak pa ang isang miyembro nila at tumutulo ang sipon. Pagsapit ng gabi ay lumabas muna si Jinsung at parang meron siyang inaabangan. Tiningnan niya ang kanyang orasan at tinanong niya ang kanyang sarili kung napaaga ba siyang pumunta dito. Maya-maya pa ay habang nakatitig siya sa kanyang orasan ay may paparating sa kanyang kinatatayuan. Ang taong ito pala ay si Seon at tinawag niya si Jinsung na Mr. Excessive. At tinanong niya kung naghintay ba si Jinsung ng matagal sa kanya. Tugon naman ni Jinsung sa kanya na hindi naman masyadong late si Seon kaya ayos lang sa kanya. Hindi naman yun ang inaasahan na sagot ni Seon kay Jinsung at bigla naman siyang sumang-ayon kay Jinsung. Tinanong naman siya ni Seon na kaya sila magkasama dahil numero 1 siya at si Jinsung naman ay numero 300. Dagdag pa niya na patanong kay Jinsung na kung paano siya makakatakas sa panghuli sa pangkalahatan. Napaisip naman si Jinsung na pagtapos ng pagsasanay nila ay magkakaroon na siya ng badge. Sinabi naman ni Seon sa kanya na corporal or private pa rin ang kanyang matatanggap na badge. Kaya naman parang nadismaya silang dalawa. At sinabi ni Jinsung na baka ma-promote siya sa pagiging corporal o kung hindi ay baka ma-promote siya bilang isang sergeant. Natatawa si Seon sa kanya dahil ang taas ng pangarap ni Jinsung. Bigla namang humigpit ang pagkapit ni Seon sa kanyang kamay at sinabi niya kay Jinsung na mabuti na ang ganun. Nagtaka naman si Jinsung sa sinabi ni Seon at pinapaulit ni Jinsung ang sinabi ni Seon,
Subalit sinabi na lang ni Seon na wala lang yun. Kinaumagahan ay nagsimula ang kanilang pagsasanay, hingal na ang mga estudyante at nagreklamo naman agad si Giyong dahil umagang-umaga ganito na agad ang kanilang ginagawa, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay biglang may dumaan sa kanya na napakabilis tumakbo. Naiirita na si Giyong kay Jin Sung dahil siya na naman ang kanina pa pabalik-balik habang sila ay hindi pa nakakadating sa kanilang patutunguhan. Hindi naman makapaniwala si Juya sa kanyang nakikita dahil lamang si Jin Sung ng 2 lap sa kanyang mga kalaban. Sinabi ng nurse sa kanya na si Jin Sung ay si Jin Sung kahit ano pa ang mangyari subalit ang ibang mga estudyante ay parang mga zombie sa nakikita nila sa mga movie. Tugon naman ni Juya sa kanya na talagang ang mga zombie sila. Sinabi naman ng nurse kay Juya na kung naalala pa ni Juya ang kahapon na kanilang pinagawang pagsasanay sa mga estudyante, dahil wala kahit ni isa sa kanila ang bumagsak. Dagdag pa ng nurse na wala siyang ginumoth na kasamahan ni Jin Sung simula pa kahapon o kahit man lang stamina recovery. Tinanong niya si Juya kung naiintindihan ba niya ang ibig niyang sabihin. Nagulat naman si Juya sa kanyang nalaman dahil hindi biro ang naging pagsasanay nila kahapon ngunit hindi sila nagpa-stamina recovery. Dagdag pa niya na talagang ang mga zombie sila. Pagkarinig ni Sung-ho sa kanilang pag-uusap ay bigla naman siyang nagkaroon ng idea na ipapangalan sa grupo ni Jin Sung na Zombie Horde. Gaya nga ng inaasahan sa ating bida ay nangunguna na naman siya sa listahan na merong extra na puntos. Pumapangalawa naman si Seon at ang iba ay ang mga kasamahan na ni Jin Sung sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang oras ay magsasagawa na naman sila ng pagsasanay sa obstacle course. Ginagabayan naman sila ng assistant instructor patungo sa lokasyon kung saan sila magsasanay. Pagkalingon ng assistant instructor sa kanila ay para silang mangangain ng buhay. Sa isip-isip naman ng assistant instructor ay nagtataka siya kung ito ba ang mga pinakamahinang mga second year, natakot naman ang assistant instructor sa mga titig nila. Tinatawag siya ni Jin Sung ngunit hindi niya napansin sa kakaisip niya. Bigla siyang hinawakan ni Jin Sung sa balikat at bigla naman siyang nagulat na parang mahihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan niya. Lumingon siya at tinanong niya si Jin Sung kung ano ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jin Sung na curious siya sa isang bagay. Sa isip-isip naman ni Jin Sung habang tinititigan niya ang assistant instructor na ito ay parang normal naman siya kumpara sa mga kasama niya. Kaya naman napagdesisyonan niyang kausapin ang assistant instructor na ito para makapag-refresh siya. Sabi naman ng assistant instructor na wala ang instructor nila dito kaya malayang makipag-usap si Jin Sung sa kanya. Dagdag pa niya na alam niya na ito ang unang beses ni Jin Sung sa ganitong pagsasanay. Nagpasalamat naman agad si Jin Sung sa kanya at sinabi ni Jin Sung na sabihin sa kanya kung paano niya malalagpasan ang mga obstacles sa mabilis na paraan. Ipinaliwanag ng assistant instructor sa kanya na ang kanilang gagawin at dagdag pa niya na hindi niya inirekomenda na gawin nila ito. Nagtaka naman si Jin Sung at tinanong niya na paanong hindi sila makakakuha ng mataas na puntos kapag natapos nila ng mas mabilis ang obstacles course. Tugon naman ng assistant instructor na tama si Jin Sung na hindi tataas ang kanilang puntos dahil kapag natapos ng mas maaga ang pinapagawa sa kanila ay pababalikan sila ni An Sung-ho sa PT room at bibigyan sila ng karagdagang pagsasanay hanggang sa makatapos ang ibang mga estudyante sa obstacle training. Dagdag pa niya na dahil kung mauuna sina Jin Sung matapos ang obstacle training ay mahaba-habang oras ang gugugulin nila kasama si An Sung-ho, paglingon ng assistant instructor ay hindi na niya pinagpatuloy pa ang kanyang sinasabi dahil nakita niyang umingisi si Jin Sung pati na rin ang kanyang mga kasamahan, at tinanong ni Jin Sung ang kanyang kagrupo kung narinig ba nila ang sinabi ng assistant instructor sa kanila. At dagdag pa niya na kapag mas mabilis nilang natapos ang obstacles ay makakakuha sila ng mataas na puntos at magkakaroon sila ng mas mahabang pagsasanay kasama si Instructor An Sung-ho. Hindi naman makapaniwala ang assistant instructor sa kanyang narinig at nakita, at sa isip-isip niya na si Jin Sung ang leader ng mga baliw na psychopath na mga yon. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na ang isang kagrupo ni Jin Sung at nanginginig pa ito sa takot. Sa kabilang eksena naman ay kinausap ng assistant instructor na may binocular ang isang assistant instructor at tinanong niya ito kung talaga bang sinabihan niya ng maayos kung ano ang gagawin ng mga estudyante. Dahil hindi siya makapaniwalang patapos na sila agad. Sinabi naman agad ng assistant instructor na nag-guide kina Jin Sung na tignan niya ang training progress report para maintindihan niya. Nang tiningnan na ng isang assistant instructor ang training progress report ay laking gulat niya dahil lahat ng kagrupo ni Jin Sung ay nakalagpas sa unang obstacle course.
Parang mababaliw naman ang assistant instructor at sinabi niya na hindi niya malalaman dahil hindi naman niya nakita sa simula. At dito kwento niya ang mga nangyari sa obstacle course. Kapag sinabi ng numero 300 na tumalon, ay lahat sila na 14 ay tatalon. Kapag sinabi niya naman sa mga kasama niya na umakyat sila, lahat sila ay aakyat. At kapag sinabi naman niya na tumawid sila, lahat sila ay tatawid. Naalala naman ng isang assistant instructor na ang numerong 300 ay siya ang kanilang kalaban noong nakaraang squad battle. Natatandaan niya na si numerong 300 ay tumatakbo lang siya sa buong laban nila. Ang tinutukoy ng assistant instructor na ito ay si Jin Sung. At dito pababa na ang huling kagrupo ni Jin Sung, pinalakas naman niya ang loob ng kanyang kasamahan. Bagamat natatakot ito, sa puntong narinig niya si Jin Sung na pinapalakas ang kanyang loob ay wala siyang pag-alinlangan sa pagbaba. At nakababa rin siya ng maayos. Masayang-masaya naman ang kagrupo niya at lalong-lalo na si Jin Sung dahil gusto niyang makapasa silang lahat. Hindi na nagulat ang isang assistant instructor dahil alam na niya ang mangyayari at mag-a-advance na sina Jin Sung at kanyang kagrupo sa PT room para sa pagsasanay ni An Sung-ho sa kanila. Wala naman masabi ang may binocular na assistant instructor dahil sa pagkamangha. Habang ang kagrupo ni Jin Sung ay masayang-masaya sila dahil walang ni isang naiwan sa kanila at sinabi ni Jin Sung sa kanila na mag-a-advance na sila sa PT room at tinanong niya ang kanyang kasamahan kung meron pa ba silang natitirang lakas. Tumugon naman sila na meron pa. Nadismaya naman ang isang instructor dahil hindi niya kinakaya ang sitwasyon niya ngayon at sinabi niya sa kanyang kasama na kung pwede sila magpalit, sagot naman ng kanyang kasama na magpakasaya ka. Sa pangatlong araw nila ay susubukan ang kanilang mga ideya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.